tayo nabubuhay para maging masaya, di ba? Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagmamahal, o kung ano man, ang pinakatuktok, Maslow Hierarchy of Needs. Yan yung dulong kasiyahan ng tao. Narinig nyo na ang pag-uusapan natin. Yan ang tatalakayin ko ngayon. Yang Maslow Hierarchy of Needs na yan. Papaliwanag ko po sa inyo pong gabi yan. At with respect po, sobra-sobra kong idol yan, si Maslow. Alam nyo po ba yan? Narinig nyo na po ba yung Maslow Hierarchy of Needs? Kung nag-high school kayo, nag-college, malamang sa alamang nadaanan nyo po yan. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Malupit na usapan po to mga ka-business ko dyan. About to sa pangangailangan ng tao. Yung pagkakasunod-sunod niya para sumaya ng sobra-sobra sa ating buhay. Pero syempre, uumpisahan ko na yan pagkatapos kong magpakilala. Sa mga hindi pa po pamilyar kay Maslow, si Maslow po, American psychologist yan. At siya po ang gumawa ng Maslow Hierarchy of Needs, kung paano sobra-sobrang sasaya ang bawat tao. At minumungkahi po ni Maslow, ang pangangailangan ng tao magsisimula daw dyan. Meron daw pyramid na dapat sundin ng tao para sobra-sobrang sumaya. Yan, pakita ko sa inyo. Yan mismo. Uunahin muna daw yung physiological needs, physical na pangangailangan. Then kapag napunan na daw yung physiological needs, next line, safety and security. Then pag napunan na daw yan, love at belonging. Then kapag napunan na daw yan, punta na daw sa self-esteem. Then kapag napunan na daw yan, ito na yung pinakatuktok, yung self-actualization. Yan ang kanyang teorya. So mga sasabihin ko ngayon, papaliwanag ko sa inyo kung bakit mali na ngayon si Maslow. Hindi, joke lang. Hindi naman sa mali. Tama si Maslow. Dati yun. Pero ngayon, nabago na eh. Sa panahon natin ngayon, bago na. Hindi na yan ganyan. At papaliwanag ko sa inyo, pag nalaman nyo mga sasabihin ko ngayon, sobrang dali, sobrang basic lang sumaya sa buhay. Isang hiling ko lang po sa inyo, lawakan nyo po ang pag-iisip nyo po ngayon. Saluhin nyo lang po ng saluhin ng mga sasabihin ko. Pakinggan nyo pong mabuti. Diba ngayon, kaya nga tayo nabubuhay para maging masaya, diba? Para maging masaya. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagmamahal, o kung ano man. Ang goal lang talaga ay para maging masaya sa buhay, diba? Ngayon, ayon kay Maslow, para maging masaya ang tao, kailangan mapunan ng mga pangangailangan na to. At may pagkakasunod-sunod daw yan. Sunod-sunod yan. Hindi pwedeng magkabali-baliktad. Kasi kapag nagkabali-baliktad daw yan, hindi ka pa rin fulfill. Hindi ka pa rin sasaya ng sobra-sobra sa buhay. So, ayon kay Maslow, para sumaya, simple lang. Basic. Tong triangle na yan. Kaya to triangle, kasi ang pinaka-pundasyon daw dyan ay yung pinakababa, yung pula. Which is yung kailangan mo muna daw punan ito, na yung tinatawag ni Maslow na physiological needs. Kailangan nakakain ka ng ayos, kailangan meron kang damit, kailangan nakakatulog ka, kailangan may bahay ka. Basic needs. Yan daw yung physiological needs. Kapag meron ka na yan, edi meron ka na yan, ano? Nakakakain ka ng maayos, nakakatulog ka ng mahimbing, nakakainom ka ng tubig, may bahay kayo, may damit ka, 'di ba? Kulang pa daw yan, sabi ni Maslow. Kulang pa. Hindi pa masaya. Malulungkot ka pa dyan. At dito papasok yung next line. Kailangan mo na daw tumpunan. Itong pangalawa, ang safety and security. Sabi ni Maslow, dapat daw magkaroon ng tao ng feeling na yon. Yung feeling na secure ka, safe ka. Secure ka na sa buhay. Kasi kapag meron ka ng savings, meron ka ng insurance, feeling safe ka na dyan eh. Stable ka, payapa ka. Kasi may ipon ka, may insurance ka, may health benefits ka. Kung meron ka ng mga yan, kasama yung physiological needs, may damit ka, nakakaayos ng tulog mo, nakakainom ka ng maayos na tubig, nakakain ka, may tirahan ka, may damit ka, secure ka pa, may savings ka, may ipon ka. Pag meron ka na daw ng mga lahat ng mga yan, trabahuhin mo na daw to. Ito na yung tungkol sa love and belonging. About kaibigan, about family, about pag-ibig, love, intimacy, and sense of connection. Yun daw, sabi ni Maslow. Ano tong mga to? Ayon kay Maslow, para sa kanyang hierarchy pyramid na to, bago ka magmahal, bago ka manligaw, bago yung mga kaibigan na yan, magtropa-tropa, bago ka makipagbarkadahan, dapat mo muna daw punan tong physiological needs at yung safety and security. Ayon kay Maslow yun. Saka pa lang daw manliligaw about pag-ibig, about family, about sa tropa mo, 'di ba? Madadagdagan yung saya mo. Tapos sumisimba ka pa, sense of connection. Ang simba kasi may sense of connection eh. Ang sarap sa pakiramdam, 'di ba? Kasi need daw talaga ng tao yun eh. Sabi ni Maslow. Meron ka ng friendship, may mahal ka sa buhay, love life, tapos nagsisimba ka pa, dagdag saya uli yan eh. Madadagdagan daw uli ang saya mo dyan. Pero kulang pa din daw. Mararamdaman mo na parang kulang ka pa din. Bakit ganon? Parang may kulang. Mararamdaman mo daw yun, sabi ni Maslow. So dapat mo na daw trabahuhin to. Dapat meron ka na daw nitong self-esteem. Ito na yung pang-apat na line.
Nandiyan na yung confidence, may achievement ka, may narating ka sa buhay. Yan na yon, sa level na yan. Self-esteem. According kay Maslow, dapat may mapiling ka daw. Mapiling mo daw na may na-achieve ka sa buhay. May narating ka, may na-accomplish ka, may na-achieve ka. Need daw ng tao yun. Uulitin ko para mas malinaw uli. Uulitin ko sa inyo uli, simula umpisa. According kay Maslow, basic muna. Bahay, damit, tirahan, tubig, pagkain, maayos na tulog. Tapos sunod na line, malusog na pangangatawan, trabahong maayos, safety ka, secure ka. After nyan, saka ka pa lang daw manliligaw. Kaya pansinin mo, kaya daw miserable ang buhay mo eh. Inuna mo daw, inatupag mo agad yung panliligaw, yung pag-ibig, yung love. Ay hindi mo pa napupunan yung baba, yung pinakapundasyon, physiological needs at safety and security. Wala ka pang pambili ng damit, wala ka pang pagkain. Pag-ibig na agad ang inatupag mo. Unahin mo muna daw yung dalawa. Yung ipon. Di ba sabi ng mga payo ng mga iba, yung mga napapanood nyo? Mag-ipon ka muna bago magjowa. Ganon din ang sabi ni Maslow sa kanyang theory na to. Unahin ang basic needs, tapos ipon. Pero para sa akin sa totoong buhay, talagang nauuna talaga tong pag-ibig na to eh. Kasi need daw yun eh. Kapag nakompleto mo na daw yung tatlong yan, may mahal ka na sa buhay, love and belonging. Kapag nakompleto mo na daw yan, di pa tapos. Saglit lang daw ang kasiyahan yan. Malulungkot ka daw uli dyan. Ito na ang hahanapin mo. Ang pang-apat na line, ang self-esteem. Gusto mong may maramdaman na may na-achieve ka sa buhay, may narating ka sa buhay. Hindi ka daw makakapunta sa self-esteem kung wala ka ng tatlo sa baba. So dapat step by step talaga yan. Hindi pwedeng bali-balik ta rin. Sunod-sunod. Then, self-esteem. Yung may na-achieve ka na, kailangan mo daw maramdaman yun. Pero di pa tapos, sabi ni Maslow. Hindi pa tapos. Kala mo tapos na doon, achiever ka na, confident ka na, may ipon ka na, safety ka na, may bahay ka, may damit ka, may loved ones ka na. Kala mo tapos na doon? Hindi pa daw, sabi ni Maslow. Hindi ka pa rin magiging masaya niyan, kulang pa din yung satisfaction mo sa buhay. May kasunod pa. Ano yun? At ito na yung pinale. Ang pinakatuktok, ang magbibigay sa'yo ng ultimatum na kasiyahan, sabi ni Maslow. Yun ang tinatawag niyang self-actualization. Ito'y about na sa mga morality. Ang morality po, mga prinsipyo mo yan sa buhay. Pag nagagawa mo daw yung mga prinsipyo mo sa buhay, hindi mo binabali, nagagawa mo yung mga prinsipyo mo, yung morality mo, mas magiging masaya ka. Kung may creativity ka, mas magiging masaya ka. Spontaneity, ano to? Di pa ako pamilyar gaano dyan. Pakicomment na lang po sa baba yung kaya mag-explain yan. Purpose. At mas magiging masaya ka daw kapag nagagawa mo yung purpose mo sa buhay. At yung potential, nagagamit mo araw-araw, mas magiging masaya ka ng sobra-sobra. Ultimatum na kasiyahan. At kapag nagagawa mo daw lahat-lahat yan, yung lahat ng nasa tuktok na yan, yung triangulong yan, yung pinakatuktok, kapag nagagawa mo daw lahat yan, magiging actualize ka. Super saya mong tao according kay Maslow. Yan ang pinaka-goal daw ng buhay. Magawa mo yung prinsipyo mo, hindi mo baliin. At yung potential mo, nagagamit mo, yan yung dulong kasiyahan ng tao ayon kay Maslow. Pero di mo daw makukuha yung tuktok na yan kung hindi mo tatrabahuhin yung 4 na pundasyon sa baba. At dyan nagkakamali si Maslow sa kanyang teorya. Pinaniniwalaan ko sa panahon ngayon, mga kanegosyo, mga ka-businessman ko dyan, mga Gen Z businessman dyan, katulad ko. Para sa akin paniniwala, hindi na tamang pagkasunod-sunodin tong mga to ngayon. Dahil sa pagninegosyo, sa pagbibusiness. Yung isang bagay na magaling ka, natural na magaling ka. Mga ka-businessman ko dyan, mga Gen Z businessman dyan, congratulations po. Bakit naman, Darcel? Kasi kahit wala kayo nung 4 na yan sa baba, kung sobra-sobra mong mahal yung negosyo mo, purpose mo yan eh. Yung isang bagay na magaling ka eh. Sapul mo na agad yung tuktok. Self-actualize ka na agad. Sapul mo na agad. Tumbok mo na agad yung tuktok. Bakit? Una, garantisado negosyo mo according sa morality mo yan. Negosyante ka, alam naman natin na pag negosyante ka, creative ka dyan. At sa pagmamahal mo sa negosyo mo, accepted ka, suportado ka ng mga solid customer mo. At sa business, sa pagninegosyo, mararamdaman mo dyan yung purpose mo sa buhay. Na-execute mo yung purpose mo. At yung potential mo kung ano man yan, nalalabas mo. Self-actualization sa panahon ngayon, para sa akin paniniwala talaga, hindi na yan yung tuktok. Teorya nga eh, theory. Ibig sabihin ng teorya, paglipas ng mga panahon, pwedeng magbago yan. Sa mundo natin ngayon, di mo ba napapansin? Tignan nyo kung sino mas nagtatagumpay sa buhay. Yung may trabaho o yung may negosyo? Yung sagad-sagad na buhay ha? Sino? Yun na ngayon, yung merong dulo, yung tinumbok agad yung dulo, self-actualize agad. Para sa akin, walang ibang paraan para ma-execute mo ang pag-target mo sa kasiyahan na yan, kundi mag-business ka, mag-negosyo ka. Yung purpose mo, yung bagay na naturally magaling ka. Kaya hindi nyo ba napapansin, bumuo ako ng grupo. Kung wala kang business coach,
coach, wala kang makakausap, hindi ka maalam magnegosyo. Sumali ka sa grupo kong yan, inaanyayahan palagi kita, always open yan. O yung mga teacher mo nung high school, nung napagdaanan nyo yung subject na yan, yung Maslow Hierarchy of Needs, nung tinuro yan, ganyan ba ang pagkakaturo sa inyo? Ang mahal pa ng bayad nyo dun. Eh ako, libre oh. Pinaliwanag ko sa inyo, Maslow Hierarchy of Needs. Eh ano pa ang kaya kong ibigay sa inyong kaalaman pag sumali kayo sa grupo ko? Negosyanteng Matindi Group. Bago ko tapusin po ang pag-uusap natin ngayong gabi, mga ka-business ko dyan, mga ka-negosyo ko dyan, mga Gen Z businessman, ito pa ang isang pinakamalupit dyan. Kapag nasa pool mo yung self-actualization na yan, true business, sa pagninegosyo, susunod na ang iba. Yan nasa babang yan. Susunod lahat yan, ako nagsasabi sa'yo. Hindi nyo na po iuhuli ang self-actualization. Actually po, siya na po ang uunahin. Siya na ang basic needs ngayon. Kaya kung pilit mong hinahabol ang jowa, yung ipon na yan, pilit mong hinahabol, nagkakamali ka. Unahin mo ang purpose mo. Unahin mo ang creativity mo. Unahin mo yung tuktok na pinaliwanag ni Maslow Hierarchy. Gets mo ba? Malinaw po ba sa inyo yan? Malinaw ba ang usapan natin ngayong gabi? Kung paano sobra-sobrang sasaya ang isang tao? The Maslow Hierarchy of Success, yung kanyang teorya. Ayos po ba? Malinaw po ba sa inyo yan? So nga pala po, sa mga gusto ng coach, ng business, ng negosyo, PM nyo lang po ako, may i-offer ako sa inyo magandang service. Pag ito nakuha nyo, sigurado ko lamang ka na sa mga negosyante dyan. Kakusapin ko kayo, PM nyo lang ako. At alam ko po, nagustuhan nyo po ang bidyong to. Nalaman nyo kung paano sobra-sobrang sasaya ang isang tao. Iwan mo naman ako ng like. Pusuan mo naman ang bidyong to, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Pusuan mo naman. At muli po, maraming salamat po. At hanggang ngayon, nandito pa rin po kayo sa bidyong to. Sa part na to, nandito pa rin kayo. Maraming salamat po sa inyo. Lubos ako sumasaludo sa inyo. At ako magpapaalam na po muna. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!